when looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. Alright, so magandang gabi po muli sa ating lahat. Medyo late po ang ating daily words of encouragement ngayong gabi, pero ipagpapatuloy pa rin po natin ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Sapagkat kami po ay kauwi lang po namin galing Batak City, Ilocos Norte. At kaya sabi ko mag-devotion muna po tayo. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataong ito na meron po kaming pagkakataong muli matuto na yung salita. Turuan nyo kami ng prinsipyo po ninyo at patuloy namin kayong makilala, Panginoon. Salamat din po sa pag-iingat sa maghapon at hanggang sa oras na ito. Patawad din po sa lahat ng kasalanan at pagkukulang, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Basahin po natin itong isang verse. Napakagandang talata po ito. Hebrews 13:8, sabi ng Bible, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. So sa theology po ay unchangeable God, immutability of God. So hindi po siya nagbabago. Bakit? Sapagkat He is the same yesterday, today, and forever. So ang tao nagbabago ang kanyang isip, pero ang Diyos hindi po kailanman nagbabago ang isip niya sa atin. So ang tao nagbabago ang kanyang pagtrato sa tao, depende kung paano siya tinatrato, yung tinatawag nilang give and take. Pero ang Diyos, yung kaisipan niya para sa atin ay ganun pa rin. Yung pag-ibig niya, ganun pa rin. Hindi man natin, ang tao nagbabago ang pag-ibig niya, pero ang Diyos hindi nagbabago ang pag-ibig niya. Ang tao nagbabago ang trato niya sa tao, pero ang Diyos hindi nagbabago ang trato niya sa tao. Ang Diyos ay, ang tao nagbabago, minsan ay siya ay nakakaunawa, minsan hindi siya umuunawa, pero ang Diyos hindi po nagbabago sa kanyang pangunawa at pag-iintindi sa kalagayan po ng tao. Kaya napakaganda po na ang Diyos po natin ay ating Panginoon, at anuman ang trato niya sa atin, parehas lang po yung pag-ibig niya, yung kanyang kahabagan, yung kanyang biyaya, is the same yesterday, today, and forever. So kung siya yung Diyos natin na ganyan ang ugali at trato sa atin, ay napakaganda po na pagkatiwalaan ng Diyos. Napakaganda po na tayo pwedeng sumandal sa Panginoon sapagkat lagi tayong yung pagtrato niya, yung kanyang ugali, yung kanyang attributes towards us ay hindi po nagbabago. Bakit? Siya po ay same yesterday, today, and forever. Sabi ng iba, hindi ako naniniwala sa Diyos. Hindi man ng tao maniwala sa Diyos, Diyos pa rin siya. Siya pa rin yung yesterday, today, and forever. Kaya nga po, mga kapatid, siyang nakakaalam ng ating kinabukasan. Bakit? He is today and forever. Siyang nakakaalam ng ating buhay, siyang nakakaalam ng ating kinabukasan. Kaya kinakailangan manatili po tayo sa Panginoon, magtiwala sa Diyos, sumunod sa Diyos, sapagkat siya yung nakakaalam ng ating kinabukasan. Alam nyo, yung mga estudyante na nakikinig ngayon, hindi ikaw ang may hawak ng iyong kinabukasan. Ang kinabukasan mo ay nakasalalay sa Diyos. Pagka pinagkatiwalaan mo ang sarili mong talino, ang sarili mong kakayanan, pinagkatiwala mo ang anuman ang meron ka, pwede kang magkamali dyan .
Sapagkat ang tao, sabi ng Biblia, pwedeng bumagsak, pwedeng magkamali. Limitado ang tao, maraming weaknesses ang tao. At pag pinagkatiwalaan mo ang sarili mo para sa iyong kinabukasan at hiwalay ang Diyos dyan, hindi po maganda ang kahihinatnan mo. Marami na po tayong nakitang ganyan. So nagtiwala sa sarili, yes may pera, yes may sasakyan, yes meron silang malaking bahay, pero magulo ang pamilya. Hiwalay sa asawa, napariwara ang mga anak, nasa kulungan ng anak. At hindi nakapag-aral ang anak. Bakit? Kasi pinagkatiwalaan nila yung material na bagay. Akala kasi nila, yung pera, yung trabaho, yung material, ang bubuhay ng kanilang pamilya. Hindi po. Ang Diyos po pa rin ang bubuhay sa ating pamilya. So, ang Diyos po ang nakakaalam ng pangangailangan ng ating family. Kaya nga po, huwag tayong magtiwala sa sarili nating kayanan, kundi sa Diyos tayo magtiwala. Bakit? He is the same yesterday, today, and forever. Siya po ang nakakaalam ng ating kinabukasan. So, pag tayo po ay nagtiwala sa Kanya, sumunod sa Kanya, siguradong maganda po ang kahihinatnan ng ating pong buhay. Siguradong maganda po ang direksyon ng ating pamilya. Siguradong meron pong kahihinatnan ng ating buhay. Bakit? Sapagkat ang Diyos ang nag-direct sa atin. Ang Diyos ang pinagkatiwalahan po natin. Nais ko pong sabihin sa bawat isa, pwede mong pagkatiwalaan ng Diyos. Hindi po siya nagbabago sa iyo. Maaari ng kaibigan mo, kaibigan ka niya ngayon, pero bukas baka hindi mo na sa kaibigan. Diba? So maaaring best friend kayo ngayon, pero baka sa isang buwan, isang taon, wala na. Bakit? Nagbabago po ang isip ng tao eh. So, pag wala na siyang makuha sa tao, wala na, iniiwanan niya na ang kanyang kaibigan. Pero sa Diyos, siya po ay hindi magbabago toward us. He is the same yesterday, today, and forever. So, kung siya yung nagpapakain sa atin, siya pa rin ang magpapakain bukas at sa mga susunod na araw sa atin. Kung ang Diyos ang nagbibigay ng lakas sa atin, siya pa rin ang magbibigay ng buhay at lakas sa atin sa mga susunod na araw. Kung ang Diyos ang nagproprotekta sa atin, siya pa rin yung magpoprotekta sa atin ngayon at sa bukas. Kung ang Diyos ang nag-ingat sa atin kahapon, ang Diyos ang mag-iingat sa atin ngayon, at ang Diyos ang mag-iingat pa rin sa kinabukasan. Kung ang Diyos pinakain tayo kahapon, ang Diyos pa rin pong magpapakain sa atin, ang Diyos pa rin pong magpapakain sa ating kinabukasan. Kung ang Diyos, ang siyang naggabay sa ating pamilya kahapon at mga nakaraang araw, same thing ngayon at magpakailanman, ang Diyos pa rin po ang gagabay sa atin. Kaya pinakamaganda po, tiwala tayo sa Diyos, manatili tayo sa Kanyang kalooban, huwag kang pasisilaw sa pera. Nagkaroon ka lang ng trabaho, nawala ka na sa church, nawala ka na sa kalooban ng Diyos. Kala mo naman yung trabaho mo at pera mo ang bubuhay sa'yo. Nais kong sabihin sa'yo, madaling mawala ang pera. Pwedeng mawala yung trabaho. Pag iniwanan mo ang Diyos, mapapariwara ang buhay mo. Lalapain ka ng dyablo, susukulin ka ng dyablo. Huwag magtiwala sa anumang material na bagay sa lupang ito. Sa Diyos po tayo magtiwala. Hindi yung nagkatrabaho lang, iniwanan mo na ang church. Ang Biblia, iniwanan mo na ang Diyos. Sabi mo, busy ka. Ang Diyos nga nagbibigay ng lakas mo para magkatrabaho ka eh. Tapos busy ka sa Diyos. Wala kang time sa Kanya, wala kang time magpuri, wala kang time mag-church. Di ba? So, mapapahamak po tayo pagka ganyan. Pinakamaganda, dahil nasubok na po natin ang Diyos, pinagpala tayo ng nakarang araw, iningatan tayo nakarang araw, siya yung nag-bless sa atin nakarang araw, kahit hanggang ngayon, at magpakailanman, dapat sa Panginoon ka. Huwag mong ipagpapalit ang anumang bagay na material sa lupang ito, maski trabaho. Huwag mong ipagpapalit ang Diyos. Pagpupuri mo sa Kanya, prioritize Him. Huwag mong ipagpapalit yung paglilingkod mo sa Kanya, pag-church mo, sa anumang birthday, sa anumang handaan, sa anumang beach man yan, or busy sa pag-aaral, busy sa trabaho, malaki ang kita sa market, malaki ang pasada, huwag mong ipagpapalit ang Diyos.
Di mo alam ang ginagawa mo pa, baka mapahamak ka dyan. Maganda ho na manatili tayo sa kalooban ng Diyos, manalangin tayo, manatili sa church, patuloy tayong maglingkod sa Kanya, patuloy tayong mag-worship, i-prioritize po natin siya, bahala ang Diyos sa ating buhay. Hindi ka iiwanan, hindi ka pababayaan. Bahala ang Diyos sa kalakasan mo, bahala ang Diyos doon sa kalusugan mo. Kung may sakit ka, kaya kang pagalingin ng Diyos. Kung may exam ka, kaya kang tulungan ng Diyos. Marami na akong nakita, nag-excel nga sa school Summa cum laude, magna cum laude. Board exam, top 7, top 8. Di ba? Inuna ang Diyos. Ngayon, CEO sa company, inuna ang Diyos. Laging na-promote sa company. Bakit? Inuuna ang Diyos Kaya dapat marunong po tayong unahin ng Diyos. Bakit? Kasi kung siya yung nagpala sa atin yesterday, siya pa rin po yung today and forever. Kaya napakaganda po na meron tayong Diyos kagaya ng ating pong Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa inyong salita. Pagpalain niyo sa aming buhay. Patuloy kayong manatili sa inyong kalooban because you take care of us, O God. Kayo po ang nagbubuhay sa amin yesterday, today, and forever. Help us to trust you. Help us to obey you. Bless our family, O God. Lahat ng nakikinig. Pagpalain niyo po ang kanilang pong pamilya. Pagpalain niyo po ang kanilang mga trabaho. Pagpalain niyo rin po ang kanilang mga kinakabuhayan na hindi po nila kayo iwanan, O Diyos. So priority pa rin po namin. Salamat sa lahat ng biyaya at pagpapala. In Jesus' name I pray. Amen. So yan po ang ating daily words of encouragement ngayong gabi. Pagpalain lahat po tayo ng ating Panginoon. Magandang gabi po, Ate Monet Silak. God bless you po. At naway nasa maayos kang kalagayan, ate. Pinag-pray po namin kayo sa good health, na bigyan lagi kayo ng kalakasan kahit ang inyong pamilya. Alright? So, good night po. See you on the next episode.